Wala dyan, babap. Ay! Ay! Wala dyan, babap mo. Ako, mga ka-business, oh. Nililinis natin yung premium, mga ka-business naming minamahal. Ayan. Nililinis natin. Ayan, malinis na dito. Right. Diyan. Malinis na, mga ka-business. Ito din, okay na. Okay na yung mga rim. Ito. Ito, okay na rin. Tapos dito okay na, malinis na natin yan. Malinis na yung mga business. King crab. Dating dito, ito kinabit ko na to, mga business. Okay na yan dyan, mga business na minamahal. Alright, so yun po mga business, na-prepare lang natin yan kasi pag declare na alis ay at least malinis din sa sasakyan natin, mga ka-business na rin na mahal. Kuya! Say it, Kuya! Kuya? Sabi mo, hello! Say hello! Agoy, 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 nanggigil na. Agoy, 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 agoy. Say hello! Say hi muna! Hi! Hi daw, hi! Hi daw, hi! Hi! Say hi muna, hi! Ay, alis na sila. Hi muna, hi! Hi! Bye-bye daw, bye-bye! Bye-bye! Bye. So yun po mga ka-business naming minamahal, yun nga, kararating lang namin galing sa pagmimisyon, ano, mga ka-business, kasama ko sila si Kuya, si Papa Dins, yan, ang nag-drive si Bornok, tapos kasama ko si Estong, mga ka-business. So panoorin nyo po mga ka-business yung aming pagmimisyon kanina. Yun po, abangan nyo na po, i-upload yun, di ko lang alam kung ngayon o bukas, ano po mga ka-business. So pagdating dito sa bahay mga ka-business namin, hi daw. Hi. Nali, ikaw hi. Hi, dali. Sabi niya hi daw. Hi daw mga ka-business ni Bibi Tinay. Pagdating ko dito mga ka-business, anak, pwede ko pasuyo siya, anak, kuhanin mo yung ilaw ko na sa bag. Ilaw. Sabi po mga ka-business, babalikan po namin kayo. Mag-ilaw lang tayo kaya medyo madilim na. Yun. So ito na po mga ka-business, may ilaw na tayo. So yun, pagdating ko dito mga ka-business, ito yung nabungarang ko. Yan po. Yan o. Yan po ang nabungarang ko dito mga ka-business. Yan o. Ayan o. May mga cellphone dito mga ka-business o. Yan o. Tapos may mga relo dito. Yan. Yan. So ito ay pati pala cellphone meron na rin sila, cellphone repair mga ka-business. Sa pagkakaintindi ko nito, ang gumagawa nito si Dudong, kasi may nung narinig ko to kahapon man siguro yun o nung isang araw na si Dudong daw ay bumili ng mga cellphone na yung bang hindi pa totally talaga sira, no? Halimbawa ang sira lang ay LCD lang. Halimbawa, ang katulad nito, ito batay sa nakikita ko lang din, ito. Tulad niyan, LCD lang. Ngayon, bumibili si Dudong ng mga cellphone na ganun mga ka-business na halimbawa ang sira ay LCD lang. Tapos ito na nga, ito na yung nakita ko ngayon. Yan. Akala ko kasi nga, kung ano lang, yung pala, aayusin pala niya. Ngayon, pag naayos niya ito, so malamang sa malamang
ibibenta niya na rin ito. So buy and sell pa rin mga kabisnes. Hindi lang sa bisikleta, siya sa pagbabay and sell, kasama niya si Yasio, pati na rin pa cellphone, nagbabay and sell na rin mga kabisnes. Kasi ito katunayan mga kabisnes oh. Ayan oh. Oh. So yun, tama nga yung narinig ko kahapon na bumili daw si Makmak si Dodong ng cellphone na mga yung totally hindi pa naman totally sira talaga. Kumbaga kung katulad dito pag napalitan ng LCD, pag napagana niya na yan, pwede niya na ibenta. So totoo pala talaga kasi ito na nga yung nakita ko ngayon mga kabisnes. So yun, nagpapasalamat ako kay Dodong na mayroon siyang ganitong isipan o nakaisip siya ng ganitong pamamaraan para dagdag na rin sa kanyang pagkakitaan, bukod pa doon sa pagbabay and sell ng bisikleta. So pati cellphone pala ay talagang pinatos niya na rin mga kabisnes, pinasok niya na rin yung pagbabay and sell ng mga cellphone. So walang masama na pati ito ay talagang pinagsikapan niya na rin matutunan mga kabisnes. Kasi ito talaga totoo, mas mabinta din to, tsaka alito lang siya sa loob ng bahay, mga alikot ng katulad ng ganyan. Pag napalitan niya na yan ng bagong LCD, siyempre mamumuhunan pa din naman talaga yan, hindi pwedeng hindi siya mamumuhunan ng ano dyan, kasi pag wala, paano nga naman din maibinta niya yan. So yan, eto na, namuhunan siya sa ganito. Ay salamat dahil nakaisip siya ng iba pang mga pamamaraan para paano siya kumita mga kabisnes. Kasi isa lang din ang naisip ko rito o na ano ko dito mga kabisnes, dahil nga si Dudong ay mag-aaral na ng college. So talagang nagsusumikap din yung bata mga kabisnes, dahil ay nakikita din naman kasi niya sa aking YouTube channel sa ngayon mga kabisnes na talaga namang masasabi ko talaga na hindi pa nasasapat sa pangailangan ko sa aking pamilya. Yung talagang sabihin natin na matutustusan. Nandun naman, maigagapang pa rin naman kahit papaano, pero talagang andun pa yung katotohanan na kulang pa mga kabisnes. So yun ang nakikita ko kay Dudong na nagpupursige siya dahil nga siyempre mag-aaral na siya ng kolehiyo. Isa ito sa malaking tulong din sa kanya para may pang ano din, may pambaon-baon man lang, halimbawa mga ganyan ano. Saka bukod pa doon, siyempre kung may mga ibang mga projects na kailangan pagkakagastusan, so magagawa niya kasi mayroon siyang sideline na ganito. So nakikita rin kasi niya sa akin mga business na talagang medyo tagilid talaga tayo sa income no sa ating YouTube channel dahil hindi pa naman talaga tayo ganun kalaki ang ating kita mga kabisnes. Tsaka hindi naman talagang maliit pa naman talaga kasi kinikita natin sa YouTube channel. Hindi naman tayo katulad sa mga batikan na talagang andun yung katotohanan na nakakasapat talaga sa pangailangan ng pamilya. Pero itong sa akin kasi mga kabisnes, siyempre sabi nga naroon pa tayo sa tinatawag na nagtsatsaga pa tayo. At sinisikap pa natin na paano pa natin mapaunlad yung ating pag-YouTube channel, no? Pag-YouTube mga kabisnes, kasi nagsisimula pa lang din naman kasi tayo, naka-isang taon pa lang po kami mga kabisnes. So ayun, nakikita ni Dudong yung nagiging sitwasyon namin. Kaya itong bata nagpursige talaga. Silang dalawang magkakapatid kung ano yung mga pinapasok na pwedeng pagkakakitaan. Si Makmak naman ay sumasadlay na rin. Alam niyo po mga kabis, ang pinasok niya ngayon. Inalok siya ng kanyang kaibigan dito na meron daw naghahanap ng tao na trabahador, madaling sabi. Mayroon daw nagpapagawa ng bahay mga kabisnes na kailangan ng tao. So yun, sumama si Makmak para makapag-sideline na rin habang wala pang pasukan mga kabisnes, kasi si Makmak mga kabisnes ay mag-aaral na. Yan ang kinaganda sa kanya sa ngayon, o magandang balita sa kanya ngayon, dahil mag-aaral na siya ng
ALS mga kabisnes, kasi hahabulin niya yung mga nalapsis niyang ilang taon din yun mga kabisnes naming minamahal, dahil yan ay isa rin yan sa pinanghinaan na din ng loob na mag-aral, dahil nabully din yung batang yan na nasaktan din. Sabi ko nga itong pambubuli talaga, pag nagpa-apekto ka, wala talagang mangyayari. Tulad kay Dindin, ganun din ang nangyayari. Naapektuhan din siya sa pambubuli sa school, kasi sabi ko kahit sa eskwelahan ka talaga, mayroon talagang mga estudyante na mahilig mambuli. At saka ang pambubuli ay may batas na po ngayon yan. Kapag sabi ko sa mga anak ko, ba't kayo natatakot? Kung kayo binuli, isumbong nyo sa teacher, kasi yan ay may katampatang parusa na ngayon yan, yung pambubuli mga kabisnes. Sabi ko nga sa mga anak ko, huwag kayo dapat matakot sa ganun, ba't kayo nagpa-apekto? Na ang nakasalalay dyan ay ang inyong kinabukasan. So ngayon, salamat sa Diyos at si Makmak ay natauhan na. Gusto niya nang mag-aral. So nung mga nakaraang buwan yun nung April mga kabisnes, ay pumunta sa school yun si Makmak para mag-inquire na, para mag-ALS po siya. Tapos si Dindin din ay ang gusto ni Dudong na sila na sana magkasama na lang doon sa eskwelahan na papasokan ni Dudong, doon sa sakop pa rin naman siya ng Caloocan mga kabisnes, sa Kaibiga yun sabi ni Dudong doon na lang daw din si Dindin para mabantayan na rin ng kuya. Yan ang gusto ni Dudong. So mula rito medyo may kalayuan din mga kabisnes, pero kung medyo malayo talaga rin sa tingin ko kung ikukumpara natin dito sa medyo sa mga malapit-lapit dito. Mayroong mga malapit-lapit dito pero di ko pa lang alam kung anong pasyapan din ito, kasi hindi ko pa din nakausap sa bagay niyan mga kabisnes. So kailangan ko pang makausap yon si Dindin mga kabisnes naming minamahal. So yun, kakausapin ko pa yun si Dindin, kasi hindi ko pa alam kung saan talaga siyang gustong pumasok. Kasi parang nabanggit yata ni Dudong na parang ayaw daw kasi malayo, pero hindi ko pa nakausap. Para sa akin mga kabisnes, okay naman kung magkasama sila doon, kasi unang-una isa sa ko doon, nababantayan yung kapatid niya, nababantayan talaga niya. Kumbaga andun na yung katotohanan mga kabisnes na sa panahon ngayon yung barkada, kung silang magkapatid magkasama doon sa isang school, kahit papaano ay matingnan-tingnan man lang, kumbaga masulyap-sulyapan man lang dyan kung saan o sino-sino yung mga nagiging kasama, kung sila nandun na, makapasok na. So para sa akin, pabor ako doon sa sinabi ni Dudong na sila na lang magkasama doon sa school na yon. Doon na lang din si Dindin mag-aral. Pabor ako doon mga kabisnes para sa akin. Kasi ang pagkakaalam ko rin ay hindi naman din ganun kalaki ang tuition fee doon mga kabisnes. So okay sa akin yun. So yun na nga. Yun, isa ito sa nakikita ko kung bakit si Dudong na pati itong paggawa ng cellphone ay pinasok niya na mga kabisnes. Kasi sideline na rin kasi talaga sa kanya ito mga kabisnes naming minamahal. So yun po, nagpapasalamat ako sa ganung mindset ni Dudong, kasi Dudong talaga business talaga ang kanyang puntarya mga kabisnes. Kasi ang sabi nga niya, mag-aral siya bilang business administration, basta may kinalaman sa business mga kabisnes. Kaya sabi ko, sige, bahala ka kung saan kung alin yung mas magaan sa isip mo, kung ano talagang gusto niya. Hindi ko siya tinututulan doon mga business kung ano yung gusto niya, kasi sabi niya gusto ko pa sa part of business talaga, sabi niya. So ano bang tawag niya? Business ad, no? Yun, business ad. So para sa akin dong okay yun, walang problema sa akin dong. So nagpapasalamat din ako sa iyo dong dahil nakaisip ka ng ganito. Natutuwa talaga ako dong. Ito nakikita kong pati sa cellphone ay pinasok mo na rin. Bagaman alam ko na hindi ka bihasa pagdating dito, pero sinikap mo para matuto ka talaga. Sinikap mo. Kasi alam ko naman kung ano talaga ang goal mo. Alam ko kung ano yung
kung bakit pati ito pinasok mo yung ganito. Alam ko po yung dong. Alam ko yung dong kung bakit ganun. Salamat dong dahil inalalayan mo ako sa ganitong bagay. Sa larangan ng pinansyal ay talagang naghahanap ka ng paraan para kumita ka rin, no? Kay Yasio, thank you Yasio, at bilib ako sa iyo anak. Kayong magkapatid, bilib ako sa inyo dahil business minded kayo. Sa ganung edad, lalo na kay Yasio, sa ganung edad ni Yasio ay ang isipan niya ay nakapokus sa business. Sabi nga niya sa akin, mga ka-business, pag gusto kong kung magka-pera ako, sabi niya, gusto kong pasukin ng buy and sell ng motor at saka yung kotse daw. Sabi ko, mukhang napakalaking puhunan ang kailangan natin dun anak, sabi niya. Sabi niya, di pa, siyempre, ipag-ipunan ko talaga yun, sabi niya. Di, sabi ko, oo, pero paano naman kako yung pag-aaral mo? Hindi ko pwedeng, hindi mo unahin ang pag-aaral nak, sabi ko. Mag-aaral ka muna. Kumbaga, ang itong pagbabay unsil mo ngayon, parang gawin mo lang munang sideline. Huwag ka muna dito mag-focus kasi baka mamaya, pag dito ka nag-focus, alam ko naman, ang mentalidad mo is business talaga ang gusto mo. Believe nga ako sa kanya. Di, sabi ko sa kanya, school muna, sa eskwela muna, mag-focus ka muna. Gawin mo lang muna sideline tong pagbabay unsil mo sa bisikleta. Sabi niya, sige, okay naman pa. Mag-aaral naman ako, hindi naman ako hinto. Sabi niya, kahit ganun lang daw yung grades niya. At kahit sa awa ng Diyos naman daw, wala naman daw siyang bagsak. Totoo mo mga business, hindi man naman kataasan ang mag-grado talaga ni Yasio. Pero hindi siya porsigido mag-aral. Nag-aaral pa rin naman talaga siya mga business eh. Nagsisikap siya. Sabi nga niya sa akin noon, nung mga nakaraang vlog ko na, sabi nga niya, babawi siya sa pag-aaral. Babawi na daw talaga siya. Kasi pinapaliwanag ko kasi sa kanya, sabi ko na, iba pa rin talaga ang may natapos kasi lamang ka talaga doon. Kumbaga ayun kasi yung pinanghahawakan mo na hindi talaga maagaw sa iba eh. Yung meron kang titulo na pinanghawakan o diploma. Iba pa rin talaga kung mayroon ka natapos, sabi ko sa kanya. So pagka nakapagtapos ka sa pag-aaral, siyempre makahanap ka ng magandang trabaho, doon ka bumuelo na magkaroon ka ng puhunan para matuloy ngayon yung binabalak mo o yung pangarap mo na magkaroon ka ng isang negosyo. Sabi mo nga, gusto niya kasi mga kabisnes magkaroon ng ng bike shop, mga kabisnes. Sabi ko, ang pagbabike shop ay medyo malaking puhunan kasi bakit kamo? Siyempre, mag-i-stock ka dyan ng mga pyesa, no? Mga pyesa ng motor, bike na mga bago, siyempre bago, no? Para pag may magpapagawa sa iyo ng bike, andun yung mga pyesa na kakailanganin mo, nandun. So yun kasi pagkakaintindi ko diyan, pag magba-bike shop ka eh. Kasi sabi nga niya, mamimili nga daw siya ng mga bisikletang kaya pang ayusin, na pag naayos niya na ay maibenta niya rin. Ibig sabihin, hindi siya gagastos naman ganun naman kalaki. Kumbaga, siyempre, win-win-win situation nga eh. Kumbaga, siyempre, pipiliin din niya yung bisikleta na mabibili niya na sa tingin niya, ito, kikita din ako dito. Siyempre, ganun talaga ang mentalidad niya. Sabi niya, mautak siya mga kabis pagdating sa pagkilatis ng bisikleta. Unti-unti siyang nahahasa. Alam niya na, sabi, isang tingin niya nga lang eh. Yung bike niya, kikita ako dyan, sabi niya. Kasi, totoo, nung mga nakaraan lang, ang totoo nga, laway lang puhunan niya eh. Nung may nag-post, tapos yung nag-post ay kaibigan pala niya. Di ngayon, minisis niya, sabi niya, tulungan kita dyan. Kung sakaling mabinta yan, siyempre, may bahagi ako kasi didiskartihan ko yan, sabi niya. Tutulungan kita mag-post dyan. Tapos kung yung kung yung post ko, kung halimbawa may bumili, ay siyempre, normal yun. Siyempre, alam ni Yasio na kung anong dapat niyang gagawin dun eh. Siyempre, tutubuan din niya yun. Siyempre, kahit paano, ganun naman talaga eh. So, nangyari nga, no? Kinabukasan lang, kinuha agad. Alas 6 ng umaga, umalis na si Yasio dito. Kasi magmi-meet up sila dyan sa may part of Diparo lang. Magkita daw sila. Yun, nabenta yung bisikleta, mga kabisnes. Alam niyo po kung magkano kinita niya sa araw na yan? 1,500, mga kabisnes namin minamahal. Ganun, kadali sa kanya ang pera. Nung mga nakaraan, kumita siya ng 3,000.
Kaya naano nga ako sabi ko, nak baka mamaya kako, yung isip mo, mabaling na talaga dyan na mawawalan ka ng interes sa pag-aaral. Wag naman, sabi ko, wag naman. Wag ka munang masilaw sa yung nahahawakan mo ngayong pira. Dahil malaki talaga pira niya, nahahawakan niya mga business eh. Yung kanyang kinikita niya, malaki talaga. Di man sa araw-araw, pero sa yung 1,500, 3,000, may 2,000. Malaki po yun, mga kabis, hindi birong halaga yun. No, malaking halaga yun. Sabi ko, huwag ka munang masilaw dyan. Baka mamaya, panghihinaan ka na ng loob na para mag-aral. Dahil nakikita mo, may hawak-hawak ka ng pera. Baka maingganyo ka. Sabi, hindi naman pa. Sabi ko, unahin mo muna ang pag-aaral. Matutupad lahat ng pangarap mo, sabi ko sa kanya. So ito, natutuwa ako sa kanilang magkakapatid. Baga, hindi ko lang alam kung si Yaso ay nakikisalit din dito sa paano. Kung kumbaga, inaral niya rin, hindi ko rin alam. Hindi ko pa nakausap si Yaso dito eh. Kung inaral din ba niya ito or hindi. Pero si Dodong, alam ko, siya talaga gumagawa nito. Kasi nung nakita ko na ito nung isang araw pa eh. Pero hindi ko lang pinansin. Hindi ko lang pinansin ba? Kasi ang akala ko naman ay hindi niya sineryoso. Yung bang ano lang, yun pala. Totoo pala kasi ito na yun, nakikita ko ngayon, nabungaran ko ngayon. Hindi naniwala na ako na talagang totoo pala yung narinig ko. Narinig ko kay Yasio ito eh. Narinig ko sa kanila din yan nakaraan na meron silang panibagong negosyo. Cellphone nga daw, mamimili sila ng cellphone. Ito na pala talaga. Nangyari na nga, mga ka-business. Kasi may puhunan na yung si Dodong nung nakaraan kasi ay bumenta din kasi yan, mga ka-business eh. Nung nakaraang linggo pa yun eh. Nakaraang linggo. Nabenta yung isang bisikleta. Linggo, ano ba ngayon? Sabado. Nung Lunes ata yun. Basta itong week lang na ito. Di pa matagal eh. Nabenta yung isang bisikleta niya. Tapos, yun. So may puhunan siya. So ito na yun. Ito na yun. Yung cellphone na ito. Tapos may isa pang bike dyan na bibinta niya pa ulit. Kasi hindi pa nabinta. Kasi dalawa kasi yan eh. May isa pa ngayon, hindi niya pa nasalyada. So kung mabinta rin yan, ay dagdag puhunan niya rin dito sa cellphone. Baga dalawang negosyong pinasok nila, bike at saka cellphone, mga ka-business. So siguro di ko pa nakausap pa si Yasio eh, baka si Yasio tumulong sa paghahanap ng cellphone. Baka yun, di ko pa natanong po, mga ka-business eh. Alamin ko pa sa kanya. So maganda yun, maganda itong kanilang naisip, mga business, bilang pagtulong na rin nila sa amin. Kasi siyempre kasi si Dodong pag may kita siya, mga ka-business, hindi yun siya nagdadalawang isip din na bibili ng ulam. Tulad nga nung kahapon, nagtatanong yun sa mama niya, ma, ano ba ulam natin? Tapos bukas, ano bang pwedeng ulamin natin? Yung ganun. So, hindi naman si Dodong nagpapabaya din pag mayroon siyang nahahawakang pera, mga ka-business. Pero si Dodong talaga, mga ka-business, maano yun sa pera, ganun. Masinop. Hindi mo siya basta-bastang, lalo pat kung pampuhunan niya. O di pwede pa kasi pampuhunan ko na yun. Hindi ko pwedeng bitawan yun. Ganun yun siya. Pero pag maluwag yun sa pera, tulad nung mga nakaraan, alam ko buminta siya eh. Umiram ako ng Dog, paano nga ako ng 100? Pang ano-ano man lang ba? Pansarili ko lang. Nagbigay. Tapos, nung sunod na araw, umano ulit ako kasi aalis ako noon eh, na naalala ko yung motor. Baka maubusan ng gas. Sabi ko, panggas lang dong kasi aalis ako. Ay, puntahan ako. Tapos sabi niya, sige, nagbigay siya sa akin. 100 ulit. Ano ko lang naman yun, pang reserva ko lang yun, baka sakaling maubusan ako ng gas sa daan, mayroon akong panggasolina man lang. Sabi ko, panggasolina. So nagbigay din yun, kasi basta pag maluwag yan siya, basta alam niya na may extra money pa siya, magbibigay po yan sa akin, kamama niya. Paresan sila ni Yasio. Si Yasio naman, ganun din. Si Makmak, ganun din yan. Mahilig sila magkakapatid, mahilig silang manlibre sa isa't isa sa kanila, basta may hawak sila talagang pera. Maliban lang talaga kung ang pera nila ay halos para sa kanya lang, halos kulang pa. hindi na yun sila magsasalita.
Pero pag malaki hawak nila sa bawat isa sa kanila, kung sino man sa kanila may hawak na malaking halaga, nagpapalibre yan. Si Yasio, si Makmak. Si Makmak lang, mga kabisnes, hindi pa nakasahod yun. Kasi kaumpisa pa lang naman niya sa trabaho, pero nagbanggit na sa akin yun. At saka sa mama niya. Magbibigay daw siya ng pera sa akin. At saka kay mama niya. Kasi sabi niya, biniro niya mama niya eh. Sabi niya, ibigyan ko si Papa para sa kanya bukod kasi hindi mo man binibigyan si Papa pang sa sarili niya. Siyempre, ang nanay, siya ang higit na nakakaalam kasi sa mga pangailangan sa loob ng bahay. So, maghintay lang din naman ako kung may iabot si Mingay. Pero kung wala, okay lang naman sa akin. Kasi, siyempre, naunawaan ko naman yung kung ano yung pangailangan sa loob ng bahay. Dahil, unang-una, hindi naman malaking halaga din yung aking naiabot sa kanya sa pamagitan ng aking YouTube. Hindi pa naman tayo ganun kalaki ang kita, mga kabisnes. So, naintindihan ko yun kung bibigyan ako ni Mingay, okay lang. Kung hindi naman, okay lang din. Kaya si Makmak, naintindihan niya yun eh. Sabi niya, bibigyan ko yun si Papa Maha sa pansarili niya. Tapos bibigyan din kita. Tapos, kasi si Papa, di mo naman binibigyan yun eh. Sabi niya. Yan, ganun si Makmak. Alam mo, hindi pa nga siya nakasahod na mayroon na kagad siyang may bigay sa akin. Pero para sa akin naman, hindi naman pa ako umuo doon eh, kasi hindi naman ako ang sinabi ang personal. Pero para sa akin, Mac, siguro habang wala pa yung pasukan, kunin mo na lang muna. Pero kung talagang kailangan natin, pang ulam-ulam, maaaring hihingi talaga ako sa iyo kung meron ka naman. Pero yung ibig kong sabihin, kung magbigay ka sa amin na kung meron pa namang kami, huwag na lang muna. Kumbaga, unahin mo na lang muna yung magtabi-tabi ka para dun sa pagpasok mo sa school kasi malapit ka na magsisimula. So, yun. Yun lang ang ibig kong sabihin. Yung silang magkakapatid, naman yan, hindi naman yan sila hindi man yan sila yung madamot, baga, yung terminong madamot. Hindi madamot ang mga anak ko, mga kabisnes. Basta pag meron lang talaga. Kaya sabi nga kung meron lang, bakit naman hindi? Yung kasi ang aking prinsipyo, mga kabisnes. Sabi ko, hindi ako madamot na pagkatao. Kahit yung aking tatay, saksi ang aking mga tsuhin. Yung mga tsuhin ko, sa kanila ko rin nalalaman eh. Sabi nga nila. Dong kasi ang tawag nila sa akin din eh, nung ako'y binata pa. Dong, believe ako sa tatay mo. Kasi ang tatay mo, pag may pira yun, hindi na kailangan sabihan. Nagkukusa yung mag-abot sa amin, magkakapatid. Believe ako sa tatay mo, hindi talaga madamot na pagkatao yun. Si Papa, totoo, ako saksi talaga ako doon sa tatay ko. Hindi yun madamot na ama para sa amin. Tapos sa kanyang mga kapatid, hindi yun madamot. Nagkukusa ang mag-abot yun pag may pira. Ganun yung papa ko dati. Naalala ko yun eh, na bata pa ako. Pagka nagbigay sa mga kapatid, walang maraming salita. Nag-abot yun, tol, ganito, may pira kasi, may pira ko. Lalo na pag makabenta siya ng mais. Siyempre, yun ang hanap buhay namin sa probinsya dati. Mais, kamote, pag nakabenta yun, magbibigay talaga sa mga kapatid niya yun. Hindi siya madamot na pagkatao. Yan ako naging believe sa tatay ko. Ako, ganun din ako. Basta pag meron, sabi ko nga yun ang prinsipyo ko Pag meron, bakit? Bakit pa tayo magdadamot? Kung may nanghingi, pag-abot, basta meron. Yun ang akin. Ganun din ang mga anak ko. Nag-aabot niya sila sa amin. Basta mayroon lang yan. Nag-aabot niya sila Hindi naman yan naging madamot ng mga anak ko. Pero na nga naman din iabot kung talagang wala rin naman. Diba? So, yun lang ang ibig kong sabihin, mga kabisnes. So, sana magtagumpay kayong mga anak, lalo na kay Dodong. Pangunahin mo na pag-aral, nak. Yasyo, Makmak, din. Pag-aral muna, unahin yung mga anak. Kasi, yung pangarap nyong magkaroon kayo ng magandang buhay, sabi nyo, negosyo kamo, tabis yun para sa akin. Pero iba pa rin may natapos tayo. May natapos kayo sa pag-aaral. Unahin nyo muna yan. Hayaan nyo lang. Pagdating ng araw na makatrabaho kayo, doon kayo mag-ipon para kayo ay makapagsimula ng negosyo. So yun. Bira-bira lang, banat-banat lang. Yan, mga kabisnes. So yun po, mga kabisnes, hanggang dito na lang muna ang aking video, mga kabisnes naming minamahal. Salamat po ng napakarami sa pagsama po sa aking vlog, mga kabisnes. So wala po akong vlog wala po akong masyadong vlog kasi ngayon na mga kabisnes, pagpasensyahan nyo na. So ito na nga lang, dito kasi yung nakita ko. So ito na yung binlog ko, mga kabisnes.
So salamat ng napakarami. God bless po sa ating lahat mga kabisnes naming minamahal. Thank you po sa inyo pong suporta sa aking YouTube channel. At siyempre, pangunahin sa ating kabisnes official, Papa Dins TV, Kabisnes Family, at siyempre, Mrs. Kibi Official, mga kabisnes naming minamahal. At siyempre, ang inyong abang lingkod, Kagwang Buknoy Official, at sa lahat ng mga kagwangs na kasama ko, mga kapatid kong kagwangs. At siyempre, Vera Anlito Official. God bless po sa ating lahat, mga kabisnes naming minamahal. Never say goodbye, tomorrow is another day. Bira banat mga kabisnes. Right? Bye-bye. God bless po sa ating lahat. Tayong lahat ay magkakasama. Tayong lahat ay laging masaya. Pagtulong nyo ay sigurado, pagkat mayroon kayo heart of gold. Mahal namin kayo. Mahal namin kayo. Pinunukan my heart of gold. Mahal namin kayo. Mahal namin kayo. Minahal kayo ng mga tao kahit sa panig nitong mundo, pagkat mayroon kayong heart of gold. Mahal namin kayo. Mahal namin kayo. Keep it for a heart of gold. Mahal namin kayo. Pinunukan my heart of gold, pagkat mayroon kayo heart of gold. Mahal namin kayo. Mahal namin kayo. Keep it for a heart of gold. Mahal namin kayo. Pinunukan my heart of gold. Mahal namin kayo. Ang dami mong natutulungan, hindi ka nag-aalinlangan. Pamilya at pangkabuhayan, tunay kang ang maaasahan. Mahal namin kayo.